So what's up? Magandang hapon. Okay, so bago tayo mag-topic or mag-content ng ating usapan ngayon, gusto ko munang ipakita sa inyo ang ating isang future na broodstag. Pag sinabing broodstag, ito po yung ating kukuhanan ng palahi o ito yung magiging ganador natin sa mga susunod na breeding season. Okay, so ito ay parang hindi ko tanda kung 4 months or running 5 months na. Pero papakita ko po sa inyo ang isa sa ating na-breed last season. Okay? So, ito po mga kamanok. Future broodstag po natin. Ayan. So, dome. Dahil po dito sa ating bakuran ay ito po ang ating signature. So, hindi po natin inaalis. Okay? So, dome ang kulay nito mga kamanok. Kita nyo naman. Napakagandang manok. Magandang katawan. Magandang size. At malaking manok. Okay? So, pag-uusapan natin ay mayroong connection dito sa ating ay pinakitang manok. Okay? So, ang katanungan kasi na galing sa ating subscriber is, Idol, pwede ba nating gawing materyales yung mga medium station nating mga manok? Okay? So, ang ganda katanungan para din sa ating mga subscribers na mga baguhan para po ito sa inyo. So, kung makikita nyo po itong aking hawak, ito po ay magandang sukat. So, high station po ito mga kamanok. High station po, maganda po kung tumindig, malaking manok, high station. So, para sa akin, ito yung magandang gawing materyales. Pero, hindi ko sinasabi na yung mga medium station ay hindi po pwede. So, lahat po ay po pwede. Okay? Pero, alam nyo ba ang advantage ng ganitong klase ng manok? Yung high station o malalaking manok, magandang tumindig, pagdating sa breeding. So, madali po kasing madali kasi makapag-produce ng gusto nating mga sisiw kung maayos yung ating tandang. Kung nasa kanya lahat ng qualities, ng kalidad. Kasi, tingnan nyo kung ang inyong tandang ay high station, maghanap lang kayo ng mga inahin na kahit medyo mabababa o mga low station. Pag nag-anak yung mga yan, makakapagpalabas pa rin yan ng mga mid to high. Okay? Okay? So, yun ang sinasabi ko sa inyo. Pag maganda sukat ng ganador ninyo, nung tandang ninyo, inyo pong i-breed lang yan, kahit i-breed nyo yan sa mga mabababa na inahin, maglalabas pa rin yan ng magagandang sukat. Yun ang advantage po nito. Compared po natin doon sa mga medium or low station na mga tandang, pag atin pong ibinread yan sa mga low station na mga inahin, lahat low station ang lalabas. Mabababa na masyado. Di ba? Walang tayong paghahanapan o paghahabulan ng tangkad pagka ganon. Okay sana kung yung inahin mataas, paano nga kung inbreeding ang nangyari? Masyadong mabababa na o maliliit na yung mga inahin, tapos atin pang i-breed sa mababa o maliit na tandang, anong lalabas ng mga sizes? Okay, so mabababa din. Pero kung ang ating tandang ay magandang size, matangkad, high station, kahit pa maliit yung inahin, maglalabas pa rin yan, magiging assorted pa rin yung aanakin nila. May aanak na medyo maliit, pero karamihan mahahati. Mid to high, high station, or medium, ganun po. May chance o malaki pa rin ng chance na makakuha tayo ng matangkad at maayos na po pwede rin gawing materyales soon in the future. Ganun po mga kamanok. Kaya po tayo ay naghahanap ng maayos na sukat ng tandang. Okay? So yung kasing matangkad yung kasing maayos na sukat ng tandang, malalaking mga manok, po pwede yung paliitin. Pero yung mga maliliit na at wala tayong pagkukuhanan ng size na malaki, wala tayong magagawa doon. Diba? Maliliit na po. Pero hindi ko sinasabi na hindi maganda yung mga maliliit na ganyan. Kasi nga po, yung iba, pinapataas ang pedigree, nagkakaroon sila ng back to mama, back to papa, brother-sister mating. So, bumababa talaga o lumiliit talaga yung pedigree ng manok. I mean is yung sukat ng manok o yung size ng manok, which is tumataas naman yung pedigree. Kasi napupuro Kaso yun nga lang po ang disadvantage, bumababa, lumiliit, nagkakasakit, o naglalabas siya ng mga rejects, ganun po. Okay? Pero kung sabihin ko nga sa inyo, kung ang inyong materials ay matangkad, malaking manok, kahit po medyo maliit yung inahin, okay lang. Maglalabas pa rin yan ng mga ayos na sukat. Okay? So, at saka nga pala, pagdating sa, alam nyo na, sa imbitasyon, Para sa akin, mas gusto ko naman yung mga medium lang, medium high. Ayoko nung masyadong matataas
ayoko ng mga high station. Kasi para sa akin, hindi maganda. Hindi maganda. Kasi para sa akin, yung mga ganitong matatangkad, mga high station, for breeding lang po ito. Okay? Pang materialis lang po ito. So, yung iba nga lang, pwede rin namang dalhin nyo sa invitasyon. So, depende na rin po sa inyong paniniwala. Depende na rin po sa inyong kagustuhan. Pero ako dito sa aking backyard, materialis natin po pwedeng high station. Pero pagdating sa, alam mo na, sa inyong pinupuntahan, hindi po pwede yun. Para sa akin lang. Okay? So much for that. So nga pala, may mga nagtatanong pa rin, ano daw po ang po pwedeng vitamina o po pwedeng vitamins o suplemento para bumulto ang katawan ng kanilang 4 months old. Parang ito po, 4 months old. Ito po ay maganda na rin po ang kanyang katawan. Ayan po, medyo maganda na rin po ang kanyang katawan. So, ang ating pong ibinibigay sa ganito is fermented Jackie Oats lang po. Hindi na po natin kailangang magbigay pa ng mga suplemento, mga vitamina. Okay, purga lang po. Tapos, fermented Jackie Oats yung pagkain. Pero kung may mga budget naman, kasi syempre, kailangan nating magtipid din kung hanggat maaari. Hindi man pwedeng sabihin natin, ay, nagmano ka, dapat magastos yan. Hindi po pwede. Kung hanggat nalilimitahan natin ang paggastos, nililimitahan natin. Kasi syempre, gastos yan eh. Ayaw din naman natin ng gastos, di ba? Although, syempre, kailangan natin bumili ng pagkain, patuka. Pero kung hindi naman natin kailangan bumili ng mga vitamins at maganda na yung katawan, bakit bibili pa tayo? Bakit kailangan pa natin magbigay? Eh, maganda na yung katawan. Diba? So, common sense na lang. So, ang binibigay ko dito is fermented Jackie Oats. Kung may budget naman kayo, po pwede kayo magbigay ng Promotor 43. Kailangan napurga nyo yan ha, na priming nyo. Para sa ganun, pasok na pasok, kuhang-kuha, absorb na absorb, yun ang magandang term, ng manok, yung nutrients at masasarap na pagkain na inyong ibinibigay sa kanila. Yun po ang aking suggestion dyan. At kung ang inyong mga manok ay 7 months at pataas, 7 months, 1 year old, 2 years old, so I recommend you to use Vitamax. Okay, napakaganda niyan para makapagbigay ng tama at kumpletong red blood cells sa sistema ng inyong mga manok. Para ang inyong mga manok ay hindi namumutla, ang inyong mga manok ay hindi anemic. So, Vitamax, yun po, napakaganda. Okay, so 0.3 sa mga stags. Pagdating naman sa mga medyo may kaidara na, 0.5 na po. Okay, napakaganda dyan. Kung hindi ganun kagaganda ang katawan ng inyong mga alaga, payatin, makakatulong po yan. So, inject lang po kayo monthly or kung medyo payat talaga, so pwede po nating bigyan sila ng weekly. Okay, mas makakatulong po. At kapag nakuha nyo ng ganda ng katawan na inyong gusto sa kanila, so pwede po tayong mag-monthly na lang pong injection sa kanila para sa ganun ay hindi naman masyadong magastos. Lagi ko sinasabi sa inyo, ang pagmamanok kung hanggat kayang limitahan ng gastos, limitahan ninyo kung healthy naman yung mga manok. Okay? So, yun lang naman. So, fermented Jackie Oats, halo sa pagkain. Kung gustong bumulto, kung gustong walang taba yung manok, ibabad nyo lang po yan sa tubig sa loob ng 1 linggo. Okay? So, hindi nyo po kailangan tanggalin o hugasan yan. Rekta na po. Pag naibabad nyo, sandok na po nung tubig at saka nung Jackie Oats. Ihilab po yan, tataba po yan, kakapal po yung grains ng Jackie Oats at yun po ang inyong ibibigay sa kanila. Yung iba kasi nagtatanong, kamamay, hugasan po ba to? Kasi hindi maganda yung amoy. So, normal po yung amoy na yan. Okay? Yan po ay gusto ng manok. Yan po ay hinahanap ng manok. Yung iba sinasabi, ayaw daw tukain ng manok, ayaw daw kainin ng manok, which is, nasa breeder lang po yan. Sa feeder, okay? Kung sino yung nagpapakain, nasa kanya po yung problema. Kung ayaw kainin, nasa breeder po. Pero bakit po yung amin dito? Napakagana pong kumain, ang takaw pong kumain, at yung pong mga manok namin is magaganda po ang katawan. Okay? So, ibabad sa tubig sa loob ng 7 days, at saka ibigay. Huwag tatanggalin ng tubig, huwag i-drain, huwag uhugasan, nawawala po ang nutrients. So, after 1 month, makikita nyo yung resulta. Okay? So, sa mga nakagamit dyan ng Jackie Oats, mag-comment naman kayo para naman makita o malaman din ng ating mga subscribers, yung ibang mga newbie, na maganda talaga to sa ating mga alaga. Okay? So, paano mga kamanok? Hanggang dito na lang muna siguro ang ating topic. So, mag-comment lang po kayo kung may mga katanungan kayong gustong pag-usapan. Pag nabasa ko po yan, tutulungan ko po kayo. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam.